Tahimik ang paligid habang naglalakad ang binata sa makitid na daan patungo sa liblib na baryo. Mag-aalas 3 pa lang ng hapon pero tila palubog na ang araw. Sa kanyang likuran ay mga punong matataas at malalayo ang pagitan. Habang sa unahan ay daang tila walang katapusan. Bit-bit lang niya ang isang lumang backpack. May laman itong ilang pirasong tinapay, tubig at isang papel na may nakasulat na direksyon. Ayon sa nabasa niya, doon sa dulo ng baryo matatagpuan ang matandang si Mang Isko. Isang taong kilala sa lugar ngunit matagal nang hindi nakikita ng karamihan. Sa bawat hakbang, napapansin niyang pabigat ng pabigat ang hangin. Hindi dahil sa pagod, kundi parang may bumabalot na bigat sa paligid. Ang mga dahon ay tila walang sigla. Kahit may hangin, hindi ito gumagalaw. Minsan ay parang may mga matang nakamasid mula sa kakahuyan. Pero paglingon niya, wala naman. Nagsimulang maging madilim ang langit kahit wala pang ulan. Nag-iba din ang tunog ng paligid. Ang mga huni ng ibon ay nawala at napalitan ng mahinang ugong na hindi niya mapaliwanag. Hindi ito normal. Parang may malalim na ingay na sumisiksik sa tenga. Mahina pero nakakapagtayo ng balahibo. Habang lumalalim ang lakad, napansin niyang tila paikot-ikot ang daan. Umabalik siya sa parehong lugar kahit diretso lang siya. Isa, 2 beses niyang nakita ang isang punong kahoy na may malaking hiwa sa katawan. Pamilyar. Imposibleng magkamali siya ng daan pero parang niluloko siya ng paligid. Ang mga puno sa gilid ay unti-unting nagbabago ng itsura. Dati mayayabong, ngayon tuyot at parang sunog ang ilang sanga. Ang lupa ay nagiging maputik at may bahagi pa ito may bahid ng kulay pula. Hindi niya alam kung putik ba iyon o dugo na. Ngunit ayaw niyang isipin pa. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Sa di kalayuan, napansin niya ang isang anyo. Isang lalaki na nakatayo sa gilid ng daan. Hindi gumagalaw, hindi lumalapit. Ngunit naroon lang ito, tila hinihintay siya. Hindi niya pinansin pero ramdam niyang sinusundan siya nito sa di kalayuan. Hindi siya tumigil, hindi rin siya tumakbo. Pero sa puso niya, nagsimula nang tumibok ang kaba. Hindi ito simpleng lakad, hindi ito ordinaryong biyahe. At sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay palapit siya sa isang bagay na hindi niya maaaring balikan. Sa paglalakad ng binata, napansin niya mas nagiging kakaiba ang kapaligiran. Ang mga puno ay mas naging baluktot. Ang mga sangaya parang may kamay na gustong humawak. May bahagi ng daan na naglalagaslas na dahon kahit walang hangin. At ang ilang dahon ay may kulay kalawang na parang pinatuyo ng dugo. Sa gilid ng daan, may mga aninong mabilis na dumadaan. Minsan ay sa kanan, minsan ay sa kaliwa. Hindi ito lubos na nakikita, pero nararamdaman niya ang presensya. Tila ba hindi siya nag-iisa. Ramdam niyang may sumusunod, nanunood at naghihintay. Nang huminto siya saglit para uminom ng tubig, napansin niya ang boteng parang lumalamig ng sobra. Hindi malamig na normal, kundi malamig na parang may yelo sa loob. Kahit hindi naman ito nilagay sa ref. Pagbalik ng tingin niya sa paligid, mas naging tahimik ang paligid. Walang kahit anong tunog, kahit sariling yabag ay tila nawawala sa pandinig. Napansin niyang may nagbago sa daan. Ang lupa na dati buhangin ay naging parang itim na abo. Kapag tinatapakan niya, may mahinang tunog ng pagdurog, tulad ng pag-apak sa tuyong buto. May amoy na rin sa hangin, hindi mabaho pero masangsang, parang sunog na balat. Maya-maya pa, muling sumulpot sa di kalayuan ang lalaking nakita niya kanina. Nakatayo lang ulit sa gilid ng daan, hindi gumagalaw, walang reaksyon, hindi maaninag ng buo ang muka, pero sigurado siyang ito rin ang lalaking nakita niya dati pa. At ngayon, mas malapit na ito kaysa sa dati. Patuloy siyang naglakad, pinipilit iwaksi ang kaba.
ngunit ang paligid ay unti-unting lumalabo. Ang mga puno ay tila lumalapit kahit hindi naman siya gumagalaw sa gilid. Ang liwanag mula sa langit ay unti-unting nauupos, parang kandilang nauubos ang ilaw. Biglang napansin niya ang isang bahay kubo. Abandonado ito, kalahating giba at natatakpan ng damo. Doon sa mismong pintuan nito ay may nakasabit na palaspas na tuyo na, at sa ilalim isang manika na walang mata. Wala siyang balak lumapit pero parang humihila ang lugar. May lakas na parang gustong pumasok siya. Ngunit mas pinili niyang magpatuloy. Habang lumalakad, mas ramdam niya ang bigat sa katawan. Hindi ito pagod, kundi para bang may humihila sa kanya pabalik. Gusto siyang pigilan ng lugar. Ayaw siyang payagang makarating kay Mang Isko. At sa dulo ng kalsada, aninag niya ang isang maliit na tulay. Luma, may lumang lubid sa gilid, at sa ilalim nito ay hindi ilog, kundi itim na tubig. Tila langis o putik na buhay. Walang dumadaloy pero gumagalaw ito, paikot-ikot at dahan-dahan. Alam ng binata sa sarili niya, pagkatapos ng tulay na ito, wala nang atrasan. Habang nakatayo sa harap ng tulay, tila huminto ang oras. Hindi siya makagalaw kaagad. May malamig na ihip ng hangin na biglang dumaan sa batok niya, tila bulong ng hindi nakikitang nilalang. Ang tulay ay umiingit kahit wala namang gumagalaw dito. Parang may dumadaan pero hindi nakikita ng mata. Sa ilalim ang itim na tubig ay nagsimulang magkaroon ng mga bula. Maliliit sa simula pero unti-unting lumalaki. Sa gitna ng tubig, may parang mababaw na hubog. Hindi siya sigurado kung isda ba iyon, unggoy o kamay. Ngunit bago pa niya matukoy, lumubog muli ito at nawala. Dahan-dahang tumapak ang binata sa unang tabla ng tulay. Umingit ito ng malakas. Ang tunog ay tumutunog sa buong paligid. At saglit na parang natahimik ang lahat. Kahit ang ihip ng hangin ay tumigil. Parang pinagmamasdan siya ng kagubatan mismo. Sa gitna ng tulay napahinto siya. Mula doon may tanaw siyang kakaiba. Sa kabilang dulo ng daan ay may hamog na makapala. Pero sa ilalim nito ay may mga aninong gumagalaw. Hindi niya maaninag kung mga tao ba o hindi. Ang iba ay parang gumagapang. Ang ilan ay tila lumulutang. Sa sobrang kapal ng hamog, hindi niya makita ang lupang tinatapakan ng kabilang bahagi. Ngunit alam niya, kailangan niyang tumawid. Walang balikan. Lumingon siya sa likod at sa gulat niya, wala na ang daan. Walang puno, walang simula. Parang tinanggal siya sa mundo. Sa pagkabigla, napatingin siya sa may mga kamay niya. Marumi ito, may bahid ng putik at sugat na hindi niya naalala kung kailan niya nakuha. Ang mga kuko niya ay bahagyang itim at ang balat niya ay nanlalamig. Parang unti-unti siyang sinisipsip ng lamig ng lugar. Pagsapit sa dulo ng tulay, biglang huminto ang hamog. Bigla itong humawi ng parang may malakas na hangin na tumulak mula sa kalagitnaan. At sa harap niya, bumungad ang isang kakaibang tanawin. Ang mga puno'y dati malalabay, ngayon ay parang mga poste ng krus. May nakasabit na kung ano sa mga sanga. Ang mga ibon ay hindi lang patay, kundi nakatusok sa mga tinik ng kahoy. At sa lupa, may mga bakas ng paa. Hindi pangkaraniwan, mahaba, parang hindi tao ang gumawa. Wala na siyang naririnig, wala na rin kabog ng puso. Ang paligid ay parang patay, ngunit alam niyang hindi siya nag-iisa. Isang hakbang pa at maririnig niya may humihinga sa likod. Pero nang lumingon siya, wala namang tao. Nagpatuloy sa paglalakad ang binata matapos tumawid sa tulay. Sa bawat hakbang niya sa bagong landas, ramdam niya ang kakaibang bigat sa kanyang balikat. Parang may nakasunod na hindi mabigat sa mata, pero ramdam ng balat. Sa di kalayuan
ay may figura ng isang matandang lalaki. Nakayuko, tila hinihintay siya. Habang papalapit, may lumilinaw ang itsura ng matanda. Payat ito, may yuko ang likod at nakasuot ng lumang damit na kulay abong putik. Ang balat ay kulubot, parang tuyong dahon ngunit ang pinaka nakakagulat ay ang mukha nito. Maputla, halos kulay abo, at ang mga mata mapurol, walang kinag. Tila pamilyar ang figura. Alam niyang ito si Mang Isko, pero may mali. Habang papalapit, biglang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan nila. Sa isang iglap, nagbago ang paligid. Ang mga puno sa likod ng matanda ay tila naging mga anino. Ang lupa ay unti-unting nagkaroon ng lamat, parang binuka ng hindi nakikitang puwersa. Sa kanyang paningin, unti-unting nagbago ang anyo ni Mang Isko. Hindi biglaan, kundi mabagal at nakakakilabot. Ang balat ng matanda ay tila unti-unting natutuklap at sa ilalim nito ay hindi laman, kundi parang abo. Ang mga mata nito ay lumalim at ang bibig ay bahagyang nakangiti na parang may itinatagong sikreto. Hindi pa rin nagsasalita si Mang Isko, ngunit tila ba nakakapagsalita ang presensya niya. Sa katahimikan ng paligid, parang sumisigaw ang mga aninong pumapaligid. Mula sa lupa, may mga kamay na unti-unting lumilitaw, hindi para humatak, kundi para sumaksi. Ang binata ay napahinto, tila nalilito ang kanyang utak. Hindi niya na alam kung gising pa ba siya o nananaginip. Ngunit alam niya sa kanyang sarili, may hindi totoo, may hindi tama. At doon sa pinakagitna ng kagubatan, sa gitna ng katahimikan at kadiliman, unti-unting dumapo sa kanya ang katotohanan. Si Mang Isko ay matagal nang patay. At mula kanina, mula pa sa simula ng kanyang biyahe, hindi niya alam na multo na pala ang kasama niya. Lumingon siya sa likod. Ang daan pabalik ay wala na. Wala na rin ang liwanag ng langit. Ang mga puno'y dati ay tuyo. Ngayon ay may mga nakasabit na katawan, nakabaliktad, nakabigti. May mga mata na nakatitig sa kanya kahit wala ng buhay. Sa gilid ng kanyang paningin ay gumalaw ang mga aninong mabagal ang galaw. Lumapit, walang tunog. Ang lupa ay nagsimulang umalog. Hindi malakas pero sapat para mabasag ang kaba sa kanyang dibdib. Maya-maya pa, biglang nagdilim ang paligid. Hindi dahil sa gabi kundi parang tinakpan ng isang malaking anino ang buong kagubatan. At sa harap niya, si Mang Isko ay nawala na. Naiwan lang ang kanyang sombrero at isang papel na may sulat na hindi niya maalala kung siya ba ang nagsulat. Ngunit sa sandaling yon, alam niyang hindi na siya bisita sa lugar na ito. Isa na rin siya sa kanila. Nilingon niya muli ang lugar kung saan nakita ang matanda. Wala na ito. Naiwan lamang ang sombrerong yari sa anahaw at ang papel na parang sinadyang iwan para sa kanya. Maalikabok ang papel at bahagyang basa ng dugo ang sulok. Dahan-dahan niya itong pinulot. Sa papel ay may sulat kamay na nanginginig ang letra. Hindi niya matukoy kung sulat ba ng matanda o kanya mismo. Iisa lamang ang nakasulat. Walang nakakauwi. Lahat ay saksi. Isa ka na sa amin. Bumilis ang tibok ng puso niya matapos mabasa ang sulat. Tumakbo ang isip niya sa bawat pangyayari. Ang aninong sumusunod sa kanya, ang paulit-ulit na daang parang umiikot, ang paglalim ng katahimikan at ang tulay na wala ng daan, pabalik. Lahat ay may dahilan. Lahat ay parte ng isang bagay na mas malaki pa sa kanyang pangunawa. Lumingon siya sa paligid. Ang mga punong kahoy ay mas naging madilima. Ang mga anino ay mas naging matalas. Ang mga dahon sa lupa ay hindi na ordinaryo. Ang iba ay may mantsa ng dugo. Ang ilan ay may mukha ng mga taong parang sumisigaw.
Nakaimbak ang huling emosyon ng takot sa kanilang mga mata. Biglang lumamig ang hangin. Sa harapan niya, isang nilalang ang lumitaw. Hindi na si Mang Isko. Isang figurang sobrang payat, nakasuot ng itima at may mahabang buhok na tumatakip sa muka. Hindi ito gumagalaw, hindi ito nagsasalita. Pero ramdam niyang iyon ang pinagmulan ng lahat ng kasamaan sa lugar na ito. Sa gilid ng nilalang, may mga aninong dumudungaw. Mula sa mga puno, ang kanilang mga mata ay kulay pula. Walang iris, puro galit. Hindi sila gumagalaw pero alam niyang pinapanood siya. Sinusukat, tila naghihintay kung kailan siya bibigay. Ang lupa ay muling umalog. Mula sa likod ng kanyang tinatahak, lumitaw ang mga bangkay. Hindi ito karaniwang patay. Ang kanilang balat ay wala na at ang laman ay parang niluto sa apoy. Hindi sila galit, hindi sila gutom, pero alam niya nga may kailangan sila sa kanya. Isang bahagi niya ang nawawala at ang gusto nila itong kunin. Hindi na siya makatakbo, hindi na rin siya makasigaw. Ang katawan niya ay nanigas. Hindi dahil sa takot, kundi parang unti-unti na siyang sinusuka ng mundong ito bilang isang buhay. Dahan-dahan niyang naramdaman na may humahawak sa kanyang batok. Malamig, madulas at parang walang balat. Napapikit siya, ngunit nang idilat niya muli ang mata, nasa ibang lugar na siya. Isang lugar na puno ng kandila, mga pader na gawa sa buto, lupaing basa ng dugo, at sa gitna ng lahat ng ito, isang altar na yari sa kalansay. Nakatayo sa ibabaw si Mang Isko. Buo, buhay pero hindi tao. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Ang mga mata niya ay lumulutang sa itima. Walang puti, walang liwanag. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang putol na ulo. Hindi niya matukoy kung kanino, ngunit may isang bagay ang malinaw. Wala na siya sa daigdig ng mga buhay. At si Mang Isko ay ang tagapagsalubong. Sa harap ng altar ng mga kalansay, nananatiling nakatayo ang binata. Hindi siya makagalaw, hindi makaiyak, at hindi rin makaiwas ng tingin. Ang paligid ay tila humihinga. Bawat dingding na gawa sa buto ay parang may sariling tibok. Ang sahig ay basa, hindi lang ng dugo, kundi ng isang likido na malapot, kulay itima, at may baho ng panis na bangkay. Sa gitna ni Mang Isko, na ngayon ay hindi na simpleng matanda, ang katawan niya ay tila yari sa usok na abo, pero nananatiling buo sa anyo. Sa kanyang likod ay may tila mga pakpak, pero hindi pang anghela. Ito'y parang kalansay ng paniki, tuyo, mahaba at matulis. Hindi nagsasalita si Mang Isko, ngunit ang paligid ay nagsimulang magbago. Ang kandila sa paligid ng altar ay isa-isang namatay. Nang namatay ang huling kandila, muling lumitaw ang mga aninong kanina pa sumisilay mula sa dilim. Ngayon, mas malinaw na sila. Ang mga mukha nila ay may mga sugat na hindi gumagaling. Ang iba'y walang mata, walang bibig, at ang ilan ay wala ng ulo, ngunit nakatayo pa rin. Mula sa ilalim ng altar, may lumitaw na hagdan pababa. Parang pilit siyang inaanyayahan na bumaba doon. Ang paligid ay hindi sumisigaw, pero ang katahimikan nito ay parang hampas ng isang malakas na kulog. Ang katahimikan ay parang bumubulong sa kanyang kaluluwa. At sinasabi nga, wala ka nang babalikan. Wala siyang pagpipilian kundi lumakad. Bawat yapak niya pababa sa hagdan ay may tunog ng pagdaing. Parang ang mismong bato ay sumisigaw sa bigat ng kanyang presensya. Hindi pa siya nakakarating sa pinakailalim, ngunit ramdam niya ang lugar ay hindi lang basta libingan. Ito ay taguan ng mga kaluluwang hindi matahimik. Sa pinakailalim ng hagdan, bumungad ang isang malawak na kuweba.
Dito ang mga dingding ay may mga nakasulat na mga pangalan. Ilan sa mga pangalang iyon ay pamilyar, apelyedo nila, apelyedo ng kanyang mga ninuno. May mga petsa at sa tabi ng iba ay may ukit ng hugis mata. Lahat nakatingin sa kanya. Sa gitna ng kuweba, may isang hukay, malalim, itim at walang katapusan. Sa paligid nito ay may mga nilalang na nakaluhod, parang dating tao. Ngayon ay hindi na. Wala silang balat, puro ugat. Nakatungo sila pero ang mga likod ay may mga nakaukit na mga mata. Tumitibok ng malakas ang puso ng binata. Doon niya naalala, kanina sa papela, may nakasulat. Lahat ay saksi. Isa ka na sa amin. Ngayon niya lang naintindihan, hindi siya naglalakbay papunta kay Mang Isko. Siya ang papalit sa kanya. Siya ang bagong tagapagsalubong ng mga kaluluwang ligaw. Sa likuran niya, unti-unting nagsimula ang pagsara ng kuweba. Ang liwanag mula sa daan palabas ay naglaho. Ang huling tanaw niya ay ang sombrero ni Mang Isko, nakapatong sa bato. At habang bumabalot ang dilima, nagsimulang tumugtog ang isang tila orasyon. Huni ng mga kaluluwang matagal nang nakalimutan na. Hindi niya na maramdaman ang kanyang mga kamay. Nanlalamig ito kahit wala namang hangin sa loob ng kuweba. Pakiramdam niya, ang kanyang katawan ay unti-unting hinihigop ng kung anong puwersa mula sa hukay. Parang may mabigat na lubid na hindi nakikita. Pilit siyang hinihila papalapit sa gilid. Pilit niyang nilabanan, ngunit sa tuwing aatras siya, may mga matang sumisilip mula sa dilim. Hindi mata ng tao kundi mga mata ng bagay na hindi dapat umiiral. Pula ang mga ito, ngunit parang may mga lumulutang na usok mula dito. Galit ang mga matang iyon at gutom. Sa gilid ng hukay, may nakapatong na lumang libro. Gawa ito sa balat, hindi ng hayop kundi ng tao. Ang pahina ay parang balat din ng sanggola, maninipis at mamasa-masa. May mga simbolo sa loob na hindi niya maintindihan, ngunit ang bawat tingin niya ay parang nakakaintindi. Ang utak niya ay kahit walang kahulugan ang mga letra. Sa gitna ng pahina may isang larawan, ang mukha ni Mang Isko, pero bata. Nakatayo ito sa parehong altar sa kinaroroonan niya. Sa ilalim ng larawan, may isang tanong na nakasulat. Sino ang papalit kung ang tagapagsalubong ay lumisan? Biglang lumamig ang hangin. Mula sa itaas, naririnig niya ang pagsara ng hagdan. Isa-isang bumabagsak ang mga bato. Parang may gustong bumura ng daan pabalik. At nang lumingon siya, ay may isang aninong lumilitaw mula sa dilima. Hindi ito si Mang Isko. Isa itong babae. Mahaba ang buhok, basang-basa at ang mukha ay puno ng hiwa. Sa bawat hakbang nito ay may tunog ng putik at tunog ng basag na buto. Dala-dala nito ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy at inilapag ito sa harap ng binata. Saka unti-unting lumubog sa lupa. Hindi niya alam kung bakit pero bigla niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito ay may salamina. At nang sumilip siya, hindi na siya ang nasa loob ng refleksyon. Ang mukha niya ay kasing sama ng kay Mang Isko. Maitim ang mata, walang laman ang loob, at ang balat niya ay unti-unting nangungulubot. Ang damit niya ay maruming puti, parang sinusuot sa bangkay. Sa kanyang isipan, may pumasok na boses. Hindi ito tunog ng tao. Parang ungol ngunit malinaw ang mensahe. Nagsimula na ang pagbabago. Hindi ka na makakaalis. Yun ang mensahe. Habang unti-unting nilalamon ng dilim ang kanyang paligid, may mga aninong nagsimulang lumapit. Sa bawat anino, may isang pangalan na sumisilip sa kanyang isip. Puro pamilyar, puro dating kasamahan. Puro dating bumibisita kay Mang Isko. Ngayon isa na siya sa kanila.
at ang landas ng mga patay ay hindi na daan na nilalakaran niya. Ito na ang kanyang bagong tirahan. Lumipas ang panahon, hindi na kayang sukatin ng kalendaryo. Wala na ring saysay ang oras sa ilalim ng lupa. Sa mundo ng mga buhay, araw at gabi ang umiikot. Pero sa lugar kung nasaan siya ngayon, ang dilim ay walang hinto at ang katahimikan ay parang palaging naghihintay ng sigaw. Hindi na maalala ng binata ang pangalan niya. Ang katawan niya ay naroon pa rin. Pero hindi na siya iyon. Sa bawat araw na lumilipas, isa na siyang anino na lumalakad sa paligid ng altar. Tahimik na nagbabantay, kasama ng iba pang tulad niya. Mga dating buhay na ngayon ay naging bahagi ng lugar. Wala silang muka pero may tungkulin. Isa lang ang kanilang inaantay, ang susunod na dumating. At dumating nga ito. Isang lalaki, mas bata pa sa kanya nang siya ay buhay pa. Bitbit ang isang maliit na bag, may tubig, tinapay at mapa. Galing siya sa kabilang bayan. Naghahanap daw ng matandang manggagamot na si Mang Isko. Wala siyang kaalam-alam kung anong klaseng lugar ang pinasok niya. Tahimik siyang pumasok sa gubat, ang parehong gubat kung saan unang naligaw ang binata. Parehong ruta, parehong mga palatandaan, parehong ingay sa paligid. Ang mga puno ay muling nagbago ng anyo. Ang dahon ay muling nagkulay dugo. At ang mga anino ay muling nagsilabasan. Pero walang babala, walang tumigil sa kanya. Sapagkat ang mga tagapagbantay ay hindi na tao. Hindi sila naroroon para tulungan. Kasama sa kanila ang dating binata. Ngayon ay multo na ng kanyang dating sarili. Tahimik siyang nakatanaw habang tinatahak ng bagong biktima ang simula ng bangungot. Wala siyang emosyon, wala ring awa. Ang kalsada ay muling binuhay para sa panibagong yugto. At habang nilalakbay ng lalaki ang daan papunta kay Mang Isko, ang buong kagubatan ay parang muling huminga. Sa bawat hakbang ng bagong dating, may kaluluwang pumapalit ng anyo. Ang mga puno ay nagbubulungan at ang lupa ay tila sabik na. At sa dulo ng daan, muling nagpakita si Mang Isko. Hindi na siya matanda, hindi na rin siya anyong tao. Sa mga mata ng bagong bisita, isa lang siyang misteryosong matanda. Ngunit sa mga mata ng mga tagapagbantay, siya na ang ugat ng sumpa. Magaan pa ang pakiramdam ng bagong bisita habang binabagtas ang masukal na daan. Saglit pa lang siyang naglalakad pero ramdam niya nga malapit na siya. Ayon sa matanda nagsabi sa kanya sa baryo, sa dulo daw ng kakahuyan ay naroon si Mang Isko. Isang albularyo nga may kakayahang bumuhay ng pag-asang nawala. May dala siyang sulat mula sa kanyang ina, isang hiling. Matagal nang may sakit ang kanyang ama, hindi makalakad, hindi makapagsalita. Wala nang doktor na makatulong. Si Mang Isko na lang daw ang pag-asa. Tangan ang papel at litrato ng ama, tuloy-tuloy ang lakad ng lalaki. Hindi niya napapansin ang pagbabago sa paligid. Kanina maliwanag ang langit, ngayon animoy lumubog ang araw kahit umaga pa lang. Ang mga puno ay nagkakapalan. Ang hangin ay bumigat. Ang lupa unti-unting lumalambot sa ilalim ng kanyang mga paa. Wala siyang kamalay-malay na pinapanood na siya. Sa bawat hakbang, sumusunod ang mga aninong walang anyo. Isa roon ang binatang minsang naging katulad niya. Ngayon ay tagapagsilbi sa kadiliman. Sa dulo ng landas may isang maliit na bahay kubo. Luma, marupok pero nananatiling buo sa gitna ng gubat. Sa labas ay may duyan na gumagalaw kahit walang hangin. Sa tabi nito isang lalaki nakasuot ng barong Tagalog na kupas. Nakaupo sa bangkito. Ito na si Mang Isko. Walang usapan, walang palitan ng salita. Ngunit sapat na ang titig ni Mang Isko para sumunod sa loob ang bagong bisita. Sa loob ng kubo may mga boteng may lamang likido. Pula, berde, itim.
May mga tuyong halaman na nakasabit sa kisame. Sa gitna ng sahiga, may bilog na iginuhit gamit ang abo. May mga simbolo sa loob nito. Hindi niya maintindihan pero parang gumagalaw ang mga guhit kahit wala namang hangin na. Pinatayo siya ni Mang Isko sa loob ng bilog. Ang pakiramdam niya ay parang biglang bumagal ang oras. Ang ingay ng kuliglig sa labas ay unti-unting nawala. Ang paligid ay tila nilamon ng isang walang hanggang katahimikan. Nang tumingin siya kay Mang Isko, ibang mukha ang nakita niya. Wala na ang matanda. Ang nakatayo sa harapan niya ay isang nilalang na mahirap ilarawan. Tila usok, tila bangkay, tila halimaw. Sa sandaling iyon gusto niyang tumakbo pero hindi na siya makagalaw. Nagsimulang umikot ang paligid. Ang mga boteng nakasabit ay nagtilamsikan ng dugo. Ang mga halaman ay nabubulok sa harapan ng kanyang mata. Mula sa kisame, bumagsak ang mga piraso ng laman, parang bahagi ng katawan ng mga nauna. Isang bulong ang pumasok sa kanyang isip. Ikaw ang napili. Isa ka na sa amin. Sinubukan niyang sumigaw. Walang lumalabas. Sinubukan niyang umiyak. Wala nang luha. At sa kanyang huling tanaw, nakita niya ang refleksyon niya sa isang nabasag na bote. Wala na siyang mata. Puno ng itim ang kanyang bibig. Ang balat niya ay kasing puti ng abo. Hindi na siya ang sarili niya. At sa labas ng kubo, ang gubat ay muling tumahimik. Wala nang daang palabas. Ang duyan ay muling gumalaw. Lumipas ang ilang linggo. Sa mga baryo malapit sa gubat, may kumakalat na balita. Wala na raw makakita sa binatang umalis para hanapin si Mang Isko. Hindi na rin bumalik ang messenger na sinabing muling nakita nga may hawak ng sulat mula sa kanyang ina. May mga nagtangkang sumunod na parehong daan, pero lahat sila'y nawawala bago pa makalampas sa unang liko ng kagubatan. Sa tuwing susubukan ng mga taga-baryo na pasukin ito, may naririnig silang tila pag-iyak. Minsan tinig ng pamilyar na boses, minsan tunog ng duyan na marahang umiindayog sa kalagitnaan ng kawalan. Sa likod ng dilim, sa puso ng gubat, naroon pa rin ang kubo. Buhay pa ito ngunit hindi katulad ng dati. Ang pinto ay palagi nakabukas. Sa loob walang laman kundi kadiliman. Sa tuwing may dadaan, tila humihinga ang paligid. Parang nag-aanyaya. At sa duyan nakaupo ang isang bagong anyo. Hindi si Mang Isko. Hindi na rin ang binatang unang naligaw. Isa na namang nilalang, bagong katawan, bagong multo, bagong tagapagbantay ng daan. Sa ilalim ng kubo sa mismong lupa, may isang bagay na patuloy na gumagalaw. Isang kaluluwang hindi matahimik. Hindi siya makaalis, hindi rin siya makaiyak. Dahil sa lugar na ito, ang kaluluwa mo'y kinakain ng lupa. Habang ang katawan mo'y nagiging paanyaya sa susunod na biktima. Ang gubat ay walang simula, walang wakas. Ang sumpa ni Mang Isko ay hindi sumpang pwedeng putulin. Ito'y isang biyahe na walang balikan. At habang may naniniwala na may milagro sa kanyang pangalan, mananatili ang daan na nakabukas. Mananatili ang duyan na gumagalaw. Mananatili ang mga matang nanunood mula sa dilima. Dahil sa dulo ng lahat ng ito,